Shalom mga kapatid sa Panginoon at welcome sa ating programang Ilaw ng Siya. Atin sa inyo ng Light of Visayas Gospel Ministries at ng Light of Visayas Ministries Canada. Samahan niyo kami muli sa loob ng isang oras na pagtatalakay ng Torah portion natin ngayong araw ng Sabat o Torah portion natin for this week sa araw ng Sabat kasama ating Panginoong Yeshua Masiya na siyang patuloy na nag-anyaya sa ating lumapit sa Kanya at magpahinga. Yan po ay mababasa natin sa Mateo 11, 28 hanggang 30. Ayon po dito, come to me all of you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn to me, for I am gentle and humble. Sapagkat ang patuloy na pag-aaral, pakikinig ng salita ng Panginoon, ay nagdudulot ng talino sa bawat taong pagkakalima at sumusunod sa araw ng Panginoon. At ako po ang lingkod, si Sir Debbie Sorrello, with Brother Richard Stephen sa kabilang linya from Light of Visayas Ministries Family. Shabbat Shalom, Sister Deb. Shabbat Shalom, mga kapatid, mga kaibigan. Shalom, Brother Richard. So, sa hapon po ito, ay dadako tayo sa ikasyam na bahagi ng pagbasa ng Torah ngayong linggo. Ang nakaraang aklat ay nakatutok. Yung mga nakaraang nabasa natin o aralin ay nakatutok po sa isang pamilyang sinubaybayan ng Panginoon at binabayan. At ngayon ay isa ng bansa na mula kay Jacob na ngayon ay minawag na Israel, ang bansang Israel. So, ito ay ating mababasa sa aklat ng Shemot o sa ating Bible. Nakasanayan natin ay aklat ng Exodus, ikalawang aklat ng Torah na mababasa sa chapter 1, verse 1 hanggang chapter 6, verse 1 na may pamagat na Shemot. Sabihin po, name. At halaw din po ito sa first verse ng Shemot o ng first chapter ng Shemot na kung saan nabanggit po dito ay, yan ako na sa English. Now these are the names means Shemot of the sons of Israel who came to Egypt with Jacob. So, yan po ang ating aralin ngayon na sa ating Brother Richard after po ng Pangunalang Panalangin. Okay, tayo po ay manalangin. Aman amin na nasa langit, maraming salamat po sa pagkakataong ito na binigay niyo po sa amin upang muli po kami makapaglingkod sa inyo sa pamagitan ng radyo at maihayag ang inyong salita, mapag-usapan, mapagbulay-bulayan ang Parsha Shemot kung saan ay ito ay nawa ay magbigay sa amin ng aral na magagamit namin sa pang-araw-araw ng pamumuhay upang kami po ay makapagbigay ng kaluwalhatian sa inyo. Dahil kayo lamang po ang may karapatan at karapat-dapat na makatanggap ng lahat ng papuri at pasasalamat. Ito po ay aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. So, Parsha Shemot. Yung ano natin, ano? Pangalan. Mga Mga pangalan. pangalan. Exodus chapter 1 verse 1 hanggang chapter 6 verse 1, ano? Ang Sister Deb, ano? Although hindi nakalagay sa Bible kung gaano katagal yung span between yung last chapter ng Genesis, yung pagkamatay ni Joseph at yung pagkapatay na rin ng mga iba pang patriarchs hanggang sa pagkabuhay ni Moses, ano? Uh, ang common ano nila, yung iba tingin nila ilang decades lang, yung iba naman ibang maraming centuries, pero ang parang average is about 210 years ang more or less na pagitan, ano. Ano natin, si Joseph namatay 110 years old. Yung mga kapatid niya namatay na rin, sunod-sunod na rin after that. Si Joseph ang naunang namatay sa mga magkakapatid. And then nasundan hanggang naubos na sila. So by that time, naging iba na yung Pharaoh at parang na-feel niya na natitreaten, ano? Na-threaten sila. So inalipin nila yung mga Hudyo, mga Israelitas, ano. So yung period na yon,
is around 210 years, no? Ngayon, kung maalala natin, pumunta si Jacob sa Egypt. In total sila doon, 72. 70 kasi ando doon na yung yung anak niya na dalawa si Ephraim and Manasseh. So kasama na sa 72, no. Ngayon, trinay kong i-simulate by calculation system, diba, no, based on sa population. Sa span ng 210 years, yung 72, kapag mga 0.5% yun ang average kasi ng yun ang common na pag-increase ng tao, yung growth rate na tinatawag, dapat mga nasa mga 250 lang to 350. Yung 72 magiging 350. Kasi matatanda na rin itong unang kasama na yung matatanda eh. Yung mga nanganganak lang yung mga bata, di ba? So, pero bakit ang mga Israelitas ay umabot ng halos 4 na milyon sa loob ng actually ano lang yan sis eh, mga 2, 3 generations lang eh. 4 generations at the most, no? Bakit ang dami? Ngayon, trinay ko rin i-calculate based sa 1.3% kasi ang growth rate ng Pilipinas 1.3, di ba? Ang bilis dumami ng mga Pilipino eh. Kung ganun din kabilis sila noon, dapat mga 2,000 lang ang mga Israelitas, no? Um, pero alam natin na at least 600,000 men. Yung women pa. Tapos yung mga kids pa nila. So, approximately mga nasa 2, 3 million yan sila nung umalis ng Egypt. Ano. So, yan ang bakit dumami ng ganun karami. Di ba? So, at dito nga, in-enumerate yung mga anak-anak eh. Yung anak ni Ruben, natas ng anak din. So, up to kasi sabihin natin ang first generation, yun yung 12 patriarchs. Second generation yung mga anak nila. Naipangalan hanggang third generation eh. Kaya 3 to 4 generations naghalo eh. So hindi ganun kadami supposedly, di ba? Pero bakit maraming marami? Kasi nga marami ang nag-convert into sa mga tribes nung time na ang mga tao wala nang makain. Um, sa loob ng during the time ng famine, binenta na ng mga tao ang sarili nila. So, pero instead na inalipin sila ng mga Israel ng mga sons of Jacob nila, ng mga anak ni Jacob, isinama sila sa clan. Naging clan sila. So, nakita nila kung gaano kabubuti itong mga taong ito. Unlike yung mga Egyptians, unlike yung mga iba, ito, iba ang treatment sa kanila, hindi alipin. So, naging kasama na sila, no? Naging part na sila ng uh, community of Israel. So by convert na, no? Kaya dumami sila ng dumami. Ngayon, ang Book of Genesis, katulad din ng Book of Genesis, ang Book of Exodus, hindi rin may gap. May gap na pagitan yung kwento, no? Ano nangyari rito? Yung gap na yon actually, makikita natin yan sa Book of Joshua. Ano ba nangyari in between? Kailan namatay yung mga 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 kapatid ni Jacob? Tapos paano sila dumami? No, doon nakalagay yan. Tapos at paano sila naging alipin? At bakit ang mga Levites hindi sila naalipin? Kasi ang mga Levites hindi pumayag magtrabaho eh. Actually na ano sila na nagoyo sila ng mga Egyptians na pinagtrabaho sila ng ng mababang compensation. Una medyo okay ang compensation, tapos later on binabago ng binabago hanggang dumating na sa point na nasanay na sila magtrabaho. Tapos pakonti na lang yung binibigay sa kanila. Pero ang mga Levites hindi pumayag from the start. Kaya hindi sila naalipin actually. Kaya makikita natin si Aaron na Levite
nakakaalis nasundo pa niya yung kapatid niya si Moses eh. Kung worker, kung slave din si Aaron, hindi siya papayagang mag leave of absence. Di ba? Pagtatrabahuin siya. Kaya nakakasama-sama siya kay Moses eh. Kasi ang mga Levites, hindi talaga sila naalipin. Yan ang isang pag kung mapapansin natin si Aaron, hindi nagtatrabaho. Hindi nagtatrabaho na katulad ng mga ibang Israelitas, no? Now, prior to that, ang kaya medyo humina din ang manpower ng ng Israel kasi ayon sa Book of Jasher nga dumating sa point na ah, lumabas yung tribe of Judah nagtry na umalis sa Egypt, no. So umalis sila, kaya lang dumaan sila sa path ng kung saan ng mga Philistines. At they won the war, nanalo sila pero naubos din sila dahil wala na sila makain. So in short, um, naubos sila. Hindi naubos yung buong tribe pero hindi na naig. Hindi sila talaga nakaalis. Kaya nung time ng Exodus, ah, pinakita ng Panginoon na ayaw niyang padaanin doon sa Philistine, sa mas shorter way na Philistine kasi baka nga bumalik yung mga tao. Kasi meron na silang bad experience about that, ano. Kaya pinadaan sila sa ibang daan, no. And also gusto ipakita ng Panginoon yung power niya kung paano niya hinati ang Red Sea o Sea of Reed at naka apak ang mga tao sa dry land. So may malakas na hangin overnight, naging wall yung yung tubig in between nakalakad ng mga Israelites, no. Tapos nung nagtry naman ng mga Egyptians, nalunod sila, no. So anyways, yan yung uh, yan ang reason, ano. Tapos dito sa kwento dito, makita natin na ang mga Israelitas ay kahit kahit inaapi sila, all the more na nagpo-prosper. Nagpo-prosper sila by population, nagpo-prosper sila by health, um, okay pa rin sila. Kaya ang ginagawa ng mga nag-suggest ang mga tagapagpayo ni Pharaoh na lunurin yung mga bata. I mean, patayin yung mga batang lalaki, no? Um, Ngayon, inatasan nila yung mga midwives na dalawang midwives na Hebrew women na kapag lalaki ang ipang patayin nila. Sabihin nila patay na nang lumabas, siguro babaliin ng leeg ganon. Pero dahil righteous yung mga midwives na midwives, hindi binubuhay nila. Tapos nung kinonfront sila ng Pharaoh, sinabi niya, ibang klase ang mga Hebrew women. Pagdating namin, nakapanganak na. So, kaya sabi niya, kaya hindi na namin maano dahil alam nga naman buhay na eh. Alam na nila. Pero nagsinungaling sila ron. No? Kaya dito po, ah, kasi common din ito na teaching ng mga tao na pag nagsinungaling ka, parang you're gonna go to hell or something. Ano? Pero may mga instances na kapag nagsisave ng buhay, no? Um, um, buhay ng tao, then nadja-justify yung ano na yon. Si yung harlot, uh, yung sa Jericho, di ba? So nagsinungaling din siya na hindi niya nakita yung dalawang spy, di ba? Um, so mga ganun, ano. Anyway, so during this time, hindi nila mapatay, ano? Dumadami pa rin lalo. Ang ginawa nila, nilulunod na lang nila yung mga lalaki, kino-confiscate nila. Pero makita natin dito na si Aaron, hindi naman naapektuhan kasi lampas na siya
Si Aaron kuya ni Moses eh. Sa time ni Moses, Mas yun yung pala si, ha? mas matanda pala si, Oh, mas matanda si Aaron, bunso si Moses eh. So yung edict ng Pharaoh na parang alangan siya mag-leader. oh, may gap na sila. So few years gap. I think mga 4 years ang gap nila, more or less. Nung time na ni Moses, yun na, nilulunod, ano? Um, ayon um, sa ancient text, ang may ideya, ang may ideya niyan, ang nagsuggest niyan kay Pharaoh, si ano, yung false prophet na si Balaam. Yung si Balaam pa lang may ano niya, no? Tapos yung dalawang ah, may dalawang kumontra na ano rin mga advisor ng Pharaoh, si Job at si Ruel, no? Si Ruel, yan yung father-in-law ni Moses. Si Job naman, yan yung nasa Book of Job, no? So nung hindi pinakinggan ang payo ni Ruel tsaka ni ano at ang nanaig si Balaam nga, nag-resign yung dalawa. Si Ruel umalis na lang. Tapos si Job din umalis din. Lumipat sa kanya sa bayan niya, no? So iyan yung kwento ng ano na yan, ano. Um ngayon, what is interesting dito is that no time na sinave si Moses, ano, kasi nakita nila, kasi may endanger din ang life ng buong pamilya eh. Kapag hindi sila sumunod sa Pharaoh, it's either mapatay yung baby or patay sila lahat. Di ba? So parang ganun, ano. Ngayon, pero ang ginawa nila, tinago nila si Moses. Kasi alam nila special ito si Moses eh. So ang another interesting dito, Sister Deb, yung ginamit na waterproofing ng basket ni Moses, yan yung waterproofing na ginamit din ni Noah. Oh, yan yung ano eh. Yung so and ang ginawa, pag sa umaga kasi maingay si Moses, iyak ng iyak, nilagay siya sa basket nga. Tapos binabantayan lang ni Miriam. Tapos pagkagabi, kinukuha ulit nila. Wala na yung mga soldier, wala na yung mga ano. Tapos maaga, babalik na naman nila ron. Tapos binabantayan lang ni Miriam. Biglang itong anak ng Pharaoh, biglang nag-swimming dun sa Nile River, no? Nakita niya, may lumulutang na, ano, tapos siyempre na-curious siya, pinakuha niya sa mga tao niya. Pagbukas ng gano'n, nakita niya Hebrew baby. Ngayon, paano niya nalaman na Hebrew baby? Kasi tuli. Tuli si Moses eh. Ang mga Egyptian hindi sila tuli. No? Uh, so, kaya sabi niya, ito ay ano, Hebrew baby ito. Tapos kaya pinangalanan niya Moshe kasi inahon niya sa water. Ngayon, ito si Miriam, dahil wise siya, lumapit ka agad siya. Sabi niya, gusto mo bang ikuha ko ng babysitter na magpapadede sa baby na Hebrew? Alam naman ng ano yun, alam naman ng prinsesa na hindi naman siya tanga. Siyempre, ang kukunin yun yung nanay talagang tunay. O di, pero nag-ride along lang siya. Sinabi niya na, you know what, sige, Nagustuhan saan ko yung babayaran kita? Sabi niya. miracle doon, nagustuhan niya yung baby. Oh, Sinuso. ang cute ni Moses eh. Napaka poging baby, tsaka ano siya, iba eh. What is very interesting is yung the way silang pinanganak. No? Kasi si Noah, noong pinanganak din si Noah, simula pa lang nagbi-beam na siya. So nakita na nila na ito, savior natin ito. Ito magsisave sa atin. So ganun din si Moses. Iba rin ang dating niya, ibang vibes niya.
Kaya nung nakita siya ng prinsesa, talagang nagustuhan siya. Ito po mga kapatid, mga kaibigan, ano, ang diferensya ng isang nasa Panginoon at yung mga hindi. Dahil makikita talaga yung nag-iba ka nagbi-beam ka um, Liwanag. ibang ano mo, ibang vibes mo eh. Lagi kang Aura. ibang aura. Lagi kang naka-smile, lagi kang parang maganda, may kapayapaan ka no sa ano. And it's very interesting na nanonotice ito ng mga tao. Provided of course na we are living a life that is pleasing before God, no? Kasi pag hindi, syempre hindi rin tayo magbibim. So, eto yun, ano? Ganyan ang ano. Ngayon, si Moses, so, kaya inalagaan siya hanggang toddler, no? Toddler siya. So, naituro kay Moses ang Torah kahit bata pa siya. Natatandaan niya yon, no? So, nung kukunin na siya ng prinsesa, so binigay na siya, alam na ni Moses kung sino siya. Hindi alam niya na adopted lang siya pero trinato siya na anak ng prinsesa, ng anak ng Pero. So, yung Pero na tatay ng prinsesa ay namatay yon na really bad ano siya eh. Kasi um, ano yun eh, parang uh, yung death niya, yung sakit niya parang kinakain yung ano niya eh, yung kanyang laman or something. So, and eventually namatay. Kaya yung Pharaoh na naging naka-encounter ni Moses, yan yung anak nung kapatid bali ng adopted mother niya. Kaya magkakilala sila eh. Hindi naman sila sa hindi magkakilala. Actually, magkakilala sila. Lumaki silang magkasama eh. Yun yung ano na yun eh. That's the story of that. Ano? So anyway, ito si Moses, nung nung malaki na siya, gusto niya ngayon bumalik dun sa roots niya. Gusto niya bumalik, makita niya yung mga ano niya, mga kamag-anak niya, family niya. Hindi kaya yung ano hindi siya nakakalimot no sa kung saan siya galing. Nung pagpunta niya, nakita niya na sinasaktan yung isang fellow uh, Israelite. Sinasaktan ng Egyptian. Ngayon, nung sinasaktan niya, sinasaktan, napatay niya. Siyempre, inawat niya, pero napatay. Kasi, actually, although hindi naman in-explain maigi sa Book of Exodus, pero sa ancient text, especially sa Book of Joshua, in-explain ko ano nangyari. Nung inawat niya, um, in-explain, ano, kasi hindi lang siya sinasaktan, gustong patayin siya ng Egyptian. Ang situation pala, a night before, is ni-rape ng Egyptian yung asawa nung Israelite sa harap niya. Tinali siya, tapos ni-rape yung asawa niya. Ngayon, sabi niya, gusto siyang patayin ng Egyptian para makuha yung asawa niya, something like that. Sa galit ni Moses, pinatay niya yung Egyptian. So, ngayon, nung napatay niya yung Egyptian, the next day, akala niya, dahil tinulungan niya yung Israelite, May ah, napansin ako doon. ha? Napansin din ako doon. Nung una, iniisip natin yung tawag natin na murderer si Moses. Pero kung i-check natin yung mga ng Panginoon, death penalty pa talagang dapat mangyari doon sa rapist. Yes. Actually kasi ano naman yan, ang murder kasi is more of ano eh, yung pinatay mo na walang kalaban-laban, actually, ang gustong patayin yung Israelite eh. So, pinigilan lang ni Moses. Tapos, syempre, lumaban, nagkapatayan sila. So it's more of a homicide rather than anything, ano? Hindi murder. Pero anyways, nung the next day, bumalik ulit siya, nag-aaway naman dalawang Israelite.
Tapos sabi niya, ba't kayo nag-aaway? Pareho kayo Israelite, huwag kayo mag-aaway. Tapos sabi niya, bakit papatayin mo rin ba ako katulad ng pagpatay mo sa Egyptian? Ngayon, itong dalawang Israelite na to, yung isa na nagsabi na papatayin mo rin ba ako katulad ng pagpatay mo sa Egyptian, ay the same person na tinulungan niya a day before. Yung kaaway niya, yung kapatid ng yung balibayaw, magbayaw yon nag-aaway. Kasi plano itong Egyptian, itong Israelite na tinulungan ni Moses, na iwanan yung asawa. Ngayon, sinasabi naman nung kapatid, ba't mo iwanan ang asawa mo? Hindi naman niya kagustuhan na i-rapein siya. So, ayaw na niya kasi defiled na nga. Sabi niya, hindi naman, ano kayo, Ah, nag-aaway silang dalawa. Ngayon, iba yung kasi nung asawa niya. ngayon nung sinabi ngayon nung Israelite, bakit papatayin mo rin ba ako? Tulad ng pupatay mo sa Egyptian. Natakot si Moses kasi magkakalat na ito. Kasi ano pa paano niya i-judge yung dalawa na yon? Yung isa gustong umalis, pero hindi naman dapat niya iniwanan ng kanyang asawa. So, in short, tumalis siya. Pwede. Oo, tumakas siya. Um, at yun ang nangyari. Ano? At of course, nalaman. Ang tanong ko, nalaman ba na ang ginawa niya, hindi natin alam. Sa sa story ng yung sa mga movie, nalaman. Pero wala namang binabanggit maski sa ancient text. Ano? Basta ang alam lang, tumakbo lang si Moses, na tumakas lang siya. Ah, ngayon, napunta siya sa isang kingdom na kung saan ay naging ordinary soldier siya, pero he rose from the ranks kasi iba talaga ang dating ni Moses. Tapos naging general siya ron, naging commander siya. Tapos eventually namatay yung king. Ngayon, dahil bata pa yung anak ng king, si Moses ang ginawang temporary king kasi nagustuhan siya ng asawa ng queen. Nagustuhan siya na ano siya na in love kay Moses, na ayaw naman ni Moses. Ayaw nga tumingin ni Moses dun sa babae. So, eventually, katulad din ni Joseph na tinatarget ni Mrs. Potiphar, itong si Moses din ganun din, tinatarget din ng queen, ano. Pero eventually, hindi talaga bumigay si Moses sa tukso, ay eventually pinalayas din siya kasi lumaki na yung bata, siya na yung naging king, no? So yun yung kaya siya naman napunta dito kila Ruel doon um, um, sa mga Midianites, ano? Na kung saan ay ah, tinulungan na naman niya. Mahilig kasing tumulong si Moses talaga eh. Lalo sa mga naapi. So, yung mga anak ni Ruel na puro babae ay hindi pinapaano ng mga shepherd na mga lalaki. So, pinagtanggol niya. So, kaya nakauwi ng maaga yung mga anak ni Ruel. Ngayon, parang ang dating doon, parang biglang nag-asawa na kaagad. Pero may mahaba pa mga kwento noon, ano? So, hindi talaga ganun ka. Kasi si Moses, napaka-humble niya. Siyang sumulat ng ng Exodus. Hindi niya binibida ang sarili niya. Kaya parang putol-putol, may iksi lang yung ano niya, parang halos wala siyang accomplishment eh. Very minimal, pero actually marami siyang nagawa, no? Yun ang isang ano kay Moses. Pero yung author kasi ng Book of Jasher, ibang tao. Kaya na isusulat niya talaga lahat ng nangyayari, no? So yung more accurate, no? Ngayon, going back kasi nasa Shimon tayo. So eventually nag-asawa si Moses, saka yung anak ni Ruel, at naging shepherd na lang siya. So kaya at may reason yon kung ba't siya naging shepherd, kasi mapapamiliarize siya sa desert. Na eventually later on, magagamit niya to sa pag-guide ng Israel papunta sa Promised Land. So, kaya minsan, mga kapatid, mga kaibigan, ano, minsan nilalagay tayo ng Panginoon sa certain situation. Pero hindi ito yung permanent na position natin. Minsan parang
mahirap, parang ang tagal, parang bakit ganito. Pero ginagamit yan ng Panginoon for a greater purpose. Minsan hindi pa natin nakikita ngayon, pero pag dumating na yung panahon, when we look back, kaya pala tayo napunta sa ganung situation para magawa natin yung mga ipapagawa niya. Pero provided ito ay ginagawa natin, sinusunod natin ang mga utos ng Panginoon. Kasi otherwise, hindi rin, no? At kung ano yung plano niya sa atin. Kaya sabi nga sa Romans 8:28, all things work together for good of those who love God, who are called according to His purpose. Yung itinawag ayon sa kanyang kalooban, no? So, minsan ipinipwesto tayo para either makatulong tayo sa kapwa natin or para ma-train tayo ron for a greater task in the future. So maging ano lang tayo, mapagpasensya, no? Pero it does not mean na hindi na tayo kikilos, hindi na tayo sisika para umasenso, no? Dito ako nilagay ng Panginoon, dito na ako habang buhay. Hindi naman ganon, no? Kasi hindi mo rin alam kung kailan ka na dapat aalis, no? So dapat ini-improve natin ang sarili natin. So si Moses, makikita natin na ikot siya ng ikot doon. At very observant siya. Kaya nga nakita niya na may burning bush eh. Nakita niya yung burning bush eh. At nilapitan niya, no? Actually, nung nakita niya, kaya siya tinawag kasi lumayo siya eh. Hindi actually siya palapit, lumayo. Nung nakita niya, may nasusunog pero hindi naman nasusunog. Medyo tagilid tayo rito. So lumayo na siya. No? So kaya tinawag siya Moses, Moses, and here I am, sabi niya. Sabi niya, nung lumapit siya, pina-remove sa kanya ang sandal niya. Remove the sandal because this is a holy place. No? Ngayon dito, what is very interesting is ang kausap niya, angel of the Lord. Um, Ngayon, yung angel of the Lord, sa Book of Jubilee, may parallel na story. May kwento rin ito on the side ng angel of the Lord na nagkukwento. Kaya ang kwento ng Exodus is from perspective ni Moses. Ang Book of Jubilee is perspective ng angel of the Lord. Ngayon, makikita natin later on na yung angel of the Lord is actually the Lord himself. At yan yung sinabi mismo sa Book of Jubilee. Siya yung Panginoon din. Actually, yung angel of the Lord is si Yeshua yon. And yung Lord yung Father. So we have to understand yung ano na yun. Na si Yeshua is actually the Lord also or the Lord himself. So siya yung nagme-make ng covenant, siya yung nag-uutos. Kaya makikita natin kung yung mga matagal nang nagsusubaybay sa atin, na mention ko na ito before, na ang isang karakteristik ni Yeshua, he always ask a question. Nagtatanong lagi siya. From the time ni Adam, Adam, where are you? Who told you that you are naked? Sino nagsabi sa inyo yan, di ba? Lagi siyang nagtatanong. Nung tinanong niya si Cain, Cain, bakit balungkot ka? Why is your countenance down? Sabi niya, if you did good, will you not be accepted? So, lagi siya nagtatanong. Ngayon, ito na naman, nagtanong na naman kay Moses. Sabi niya, ano yung nasa kamay mo? Di ay stick. Alam naman na stick eh. Ba't nagtatanong? Kasi nga ina-identify niya sarili niya. No? Um, yun ang ano makikita natin kung sino ang kausap. No? Um, Later on, lalaman din natin sa kay Balaam, the way kung sino ang kausap ni Balaam, and ganun din kay Abraham, lagi nagtatanong, ano, why did Sarah laugh? Lagi siya nagtatanong. Um, Maski nung kay Lot, nagtanong din siya, meron pa bang ibang uh, pwede mong kasama na andi dito? Sabi niya, pinuntahan ni Lot yung fiancé ng dalawa niyang anak.
pero hindi naman nga naniwala sa kanya. So nasama sila sa distraction. So ang point dito is this. Ang Panginoon laging nagtatanong, no? And we have to be ready to answer the question. Um, and ano siya tawag dito, pag tinawag tayo dapat ready tayong sumagot. Huwag tayong tatakas. Yun yun eh. So, anyways, um, binigyan ng instruction si Moses kung anong gagawin niya. So, sabi ni Moses, nag-excuse nga siya kasi nga ayaw na niyang bumalik dun sa Egypt. Kaya kung ano nung excuses niya na hindi siya marunong magsalita, nauutal-utal siya, ah, um, marami marami siyang mga excuses um pero lagi naman inaano ng Panginoon 'yon, no? And later on nga na medyo nabuisit na sa kanya ang Panginoon, gusto na siyang patayin, no? Pero dahil sa obedience ng asawa niya, dahil tinuli nga yung anak niya, so na-save si Moses sa imminent death, no? So ang lesson natin dito is yung obedience. Sometimes our obedience may save others from punishment or even death. No? Kaya it's important na we always have to, importante na lagi tayong sumusunod sa Panginoon. Kasi hindi natin alam na ang obedience natin, hindi lang tayo ang naliligtas nun, kundi yung iba. Pati yung ibang tao na lalo na yung mga mahal natin sa buhay. Ang obedience natin may lead to the salvation of our loved ones. So, yan importante nating tandaan yan, ano? Um, so dito, no, makikita rin natin dito na minsan um, ang Panginoon laging may nire-ready, no? Kapag ni-reject natin ang utos ng Panginoon, ibibigay niya ang task sa iba. So nangyari, si Aaron, later on sabi niya, "O, sige, hindi ka kaya magsalita." Si Aaron, yung kapatid mo, magaling magsalita yun. Di ba? So, it's not really about sharing yung ano, kundi more on kapag nag-reject tayo or marami tayong excuses sa pag-serve natin sa Panginoon, eh, ang Panginoon, in as much as His patient, meron ding limitation yon. Minsan, nababawasan tayo ng blessing. And then, to the point nga na muntik na rin mapatay si Moses doon. So, our disobedience, in as much as our obedience may save others, our disobedience may cause our destruction as well. So, careful tayo doon. No? Dapat wag tayong makalimot na sumunod minsan even in most inconvenient times, no? Lalo na yung mga haharapin mo yung mga yung katulad ni Moses, haharapin niya yung Pharaoh, no? So medyo kumbaga ayaw na niyang balikan yung kanyang mga nakaraan. Pero um, hindi ano sabi ng Panginoon, kailangan mong gawin ito. Um, Kasi meron siyang meron siyang may guilt feeling siya about that na eventually naman hindi naman naging wala namang accusation sa kanya about that, no? So probably hindi rin naman talaga nalaman ng Pharaoh about that. So or whether nalaman o hindi nalaman, hindi na yun na naging kaso niya nung pumunta siya, di sana inaresto na siya, di ba? So hindi naman. So minsan may mga bagay tayong nagawa na pinagsisihan natin tapos ayaw nating harapin, nagiging ano yon, parang self-exile ang ginagawa natin eh. Ayaw natin harapin, so hindi natin nasusolve yung problem. Kaya in everything, ha? Ano, kailangan niyang bumalik sa Egypt, hindi lang para i-save yung ano, kundi iharap din yung sarili niya sa, sa pero. Yung ginawa niya. Pero hindi naman siya kinonfront doon. So, it's either nakalimutan na or kasi meron din statute of limitation na Sister Deb, no? Matagal na eh. Hindi na siya Yung, 40 years nang 40 years na at lumipas.
I think alam nila yung buong pangyayari dahil mali naman yung paggawa ng system. Oo, yeah, maaaring ganun din ano. So, minsan kailangan natin harapin yung situation, and we have to face the consequences din ano. Huwag natin tatakbuhan yung ano natin, Pero yung wala naman palang ano, mas hindi wala naman naman pala. pala So, tumatakbo pala siya for nothing. actually, yun yung ano, yun ang dahilan ng kanyang pagtakbo. Pero ang pinaka main purpose pala ng Panginoon, kailangan tumakbo para magkaharap silang dalawa. Pero may Para purpose din. May purpose din ang ma-purpose ang Panginoon kasi yun nga, nung umalis siya, nakita niya yung desert. Nakita niya yung lugar na kung saan sila pupunta. Eventually, isi-save niya ang mga Israelites kasi inaral niya yung lugar na yun o pinaaral sa kanya ng Panginoon by hindi naman sa sinasadya, kundi ganun lang ang naging situation kasi naging ano siya, naging parang nomad siya or parang naging ano siya, shepherd ng buong area. So, nalaman niya yung mga taguan, saan dito, saan yung mga area-area. So, buha. na-lead niya yung mga tao na walang idea tungkol doon. Kasi hindi naman sila nakaka-cross doon eh. Hindi, kaya siya lang talagang nakakaalam ng lugar na yun. Kahit si Aaron, di alam yun eh. So, kaya siya talagang pinili ng Panginoon. Ano? Pero then again, ah, walang indispensable sa Panginoon. Kapag ginayawan natin ang task na binigay sa atin ng Panginoon, He will always find a way. So someone na gagawa ng task para sa Kanya. Kaya pag binigyan tayo ng opportunity to serve, wag natin itong tatanggihan. Wag natin itong pag binigyan tayo ng maraming load dahil ito ay binigay sa atin, dahil kaya natin ito. So, wag tayong magrereklamo, wag tayong aatras, wag din tayong yayabang at the same time. Dapat laging humble lang. Tapos at the same time, laging nagsiserve lang tayo. So, ito yung mga lesson dito, no, na makikita natin, mga practical ones. Um, Kasi minsan ang ano natin dito masyadong maraming yung iba the way maganda rin naman yung approach ng iba na masyadong deep ang analysis tas maraming mga here and there ganun ano. Pero minsan alam mo yung ano parang yung WIIFM. Diyan nakikinig lahat ng tao sa radio station na yan, no? WIIFM. What is it for me? Ano naman yung para sa akin dito? Ano yung matututunan ko rito? So, yun ano. Tingnan natin yung mga lessons na nakikita natin along the way. Bakit nilagay ng Panginoon si Moses in certain situations, no? Um, dahil ito ay may greater task siya na gagawin later on. Tapos again, ang obedience niya, ang disobedience niya almost cost his life. Tapos yung obedience ng asawa niya saved his life. Yun yun, no? Kaya ano importante na lagi tayong susunod sa utos ng Panginoon dahil hindi natin alam kung sinong nililigtas natin. And most likely than not, hindi lang sarili natin kundi yung loved ones natin. So, um, may time pa ba tayo, Sister Deb? Parang lampas na yata. Tama-tama lang. Sakto lang. 7, meron pa tayong 10 minutes. 10 minutes. Okay. Oo. So, ang Shimot, no, ay ah, talagang marami to. I recommend na aralin natin to maigi at marami mga bagay dito na matututunan natin um, na ang yung mga pangalan nito, yung mga items katulad ng rod, no? Ito ay mga sign kay Pharaoh supposedly to. Pero ito ay yung rod na ito'y rod of God actually, no? Um, na ito'y nagre-represent ng buhay, no? Tapos itong rod na to naging snake, no? Um, Tapos yung leprosy, yung blood, maraming mga ano rito sa ano representation na
nagiging parang parang pinapaalala kay Pharaoh kung anong nangyari, no? At the same time, related dito sa mga gods of Egypt, no? Na tatalunin ng Panginoon. Actually, yan ang i-discuss natin ng Shabbat. Yan yung mga bagay-bagay na mapapag-aralan natin, ano? So, saka dito, ang maganda dito, Sister Deb, is yung sabi ng Panginoon na naaririnig niya ang mga prayer, ang hinaing ng kanyang mga tao. Kaya gusto niyang iligtas niya sila. So, ang sabi nga dito, Sister Deb, sinasahod nga raw ng mga angel ang iyak ng mga tao, eh. Kaya sa yung Passover, kasama yan sa mga elements, eh. Yung salt water, kasi it represent tears. Kasi yung pag nalasahan mo yung luha natin, Sister Deb, maalat, eh. Maalat siya. So, yan yung tears, no? Kaya maraming representation dito sa ano na ito. And again, what happened, kung ano nangyari sa time na to sa Egypt, sa pag-save ng mga tao ng Panginoon, ito'y mangyayari rin towards the end of time. So may ano yan, parang babalik ulit ang story. Kaya mas maganda aralin natin para pagdating ng araw, kung mamarapati ng Panginoon at buhay pa tayo na siya'y darating, makikita natin ito ulit. Yung similarity ng story, no? So, Sister Deb, Mm. Okay, so ah habang ako'y nakikinig din sa iyo, Brother Richard, ay nakuha ko rin yung mga blessing of wisdom mula doon sa Torah ng ating Panginoon. At kung yung mga diniscuss mo ngayon ay makita natin na appropriate pa rin sa panahon natin ngayon. So, yung isa sa mga natutunan natin doon, ang grasya ng Panginoon, ang kanyang protection ay binibigay niya doon sa mga gumagawa ng mabuti, kagaya ng ginawa nung dalawang midwives. Hindi nila sinunod yung pero napatayin ng lahat ng mga pinapanganak na ina-assist nila yung mga pinapanganak ng mga baby. And then pinakinggan ng Panginoon yung panalangin ng Israelites the time na sila ay na-oppress. At isa rin yung sa dahilan, ang pinakadahilan nito ay ang kanyang, hindi niya nakakalimutan yung promise niya kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob. And then nakita din natin yung transformation ni Moses at ang calling niya na kung saan siya magiging daan para maligtas at makalaya ang Israel mula sa pagkakaalipin. Tayo kaya ay meron ding feeling na tayo ay naalipin ng mga bagay-bagay sa ating mundo, sa ating palibot o alipin sa kasalanan. At alam po natin yan na kayang-kaya po yan na tulungan tayo ng Panginoon at palayain tayo sa anumang nagbibigay sa atin ng oppression. Ako din, meron pa rin akong oppression pero naghihintay ako sa kasagutan at sa action ng ating Panginoon. And also, nakita din natin yung assurance ng Israel's redemption. At yan ay kagaya ng sinabi ni Brother Richard, matutunghayan natin yung kung ano yung mga kaparaanan ng Panginoon bago tuluyang nakalaya ang Israel sa pagkakaalipin mula sa Egypto. So yan, balik tayo kay Brother Richard para sa closing prayer. manalangin tayo. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa pagkakataong ito na muli kaming nakapag-discuss patungkol sa inyong parsya, sa buhay ni Moses, at kung ano nangyari sa kanya, maging sa mga Israelitas, Panginoon, na
uh, naghihinaing at nananalangin ng kaligtasan galing sa inyo, na ito po ay inyong pinakinggan at nagpadala kayo ng Savior through the life of Moses, through the person of Moses, na ganun din po ang ginawa ninyo sa pagdating ng Panginoong Yeshua at sa kanyang muling pagdating upang mailigtas niya ang katauhan na nagtitiwala at sumasampalataya sa inyo, lalo na ang inyong mga tao na sa Israel. Panginoon, nawa ay pagpalain ninyo ang inyong salita na kung sino man ang makarinig nito ay magkaroon um, uh, ng may matutunan na lesson na pwedeng maisabuhay, Panginoon, upang makapagbigay ng papuri at kalwalhatian sa inyo. Binabalik po namin sa inyo lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. Amen. So, isa po sa bigay pa rin tayo ng verse of assurance na patuloy na ang Panginoon ay nakatutok sa mga taong sumusunod sa Kanya, sa mga nagmamahal sa Kanya. Ayon po sa 2 Thessalonians chapter 3, verse 3, "But the Lord is faithful, He will establish you and guard you against the evil one." Kagaya ng ginagawa niya, patuloy na ginagawa sa bansang Israel. So, tayo po ay, bago po tayo magpaalam, nais ko pong ipaalam sa inyo na kapahayagan ngayon ay ipopost natin sa ating Facebook page, Light of Visayas Sorsogon Ministries. At hiniling po namin na kayo po ay mag-comment, mag-like, at magbigay din po sa amin ng suggestion about any topics na nais nyo pong matutunan mula sa ating Torah. At ganoon din po, patuloy natin enjoy ang araw ng Sabat kasama ang ating Panginoong Yeshua na Masiyak. At patuloy po tayong manalangin, tumawag sa Kanya at umasa sa Kanyang mga pangako. At lalong-lalo na wag natin kalilimutan, patuloy na mahalin ang ating Panginoon sa pamagitan ng pagsunod sa Kanyang mga utos, ang mga panukala. Ako po yung lingkod, Sister Debbie Ferrello with Brother Richard Sison, na nagpapaalam at nagsasabi pa rin sa inyo, bumabati pa rin ng Shabbat Shalom.